Direksyon ng tanong ko eh. Dapat po sa plenaryo. Oo, kasi Okay. pero bago 'yon, ilalahad ko yung tono. Para sa ganun yung pagtatanong ko ay nasa tamang perspektiba. Kasi ang umpisa nun ay yung tinatawag na parte ng general principles na kung saan yung economic cluster natin ay nandoon para sa ganun silang magbigay linaw kung ano yung magiging epekto ng 6.325 trillion pesos na budget natin sa susunod na taon. For 2025, tama po. Oo, di nakiusap ako sa mga kasama ko na kung pwede ka ako makapagtanong ako ng ilang mga bagay-bagay may kaugnay sa sektor ko. Sapagkat ang sektor naman natin dyan, magmula pa noong 2004 hanggang ngayon, nananatili na ang nire-represent natin itong mga kababayan natin nasa panig ng kakapusan. Ito yung mga mahihirap na sektor ng ating lipunan. Eh, yung sinasabi nga nila, may patakaran daw na inilagda na lahat ng miyembro ng majority na doon ay kasama nga ako, Opo. ay hindi napapayagan na makapagtanong. Kasi ang palagi nilang sinasabi, kailangan matapos natin itong budget deliberation sa plenaryo on or before September 25. Ah, so next week. Okay. Opo. Eh sabi ko, paano yun? Alangan naman ka kung puro minority na lang, parang sila na lang ang interesado para himayin natin ang ating national budget. Eh tayo pa naman ang tinaguriang departamento na yung hawak ng kapangyarihan ng purse na sinasabi. Opo, power of the purse. Yung power of the purse. Bakit naman yung minority lang ang yung minority wala pa yatang 30 sa amin, 10% lang ng bilang namin. Kasi mahigit kami 300 din. Opo. Sa mga katwid, hindi ba magiging unbalance kung sakasakali ang magtatanong ay manggagaling lamang sa panig ng minority at hindi bibigyan ng karapatan yung mas nakararami para makapagtanong, maging balanse yung pagtatanong. Ang tradisyon na alam ko po, Kong, na practice nyo dyan, ang pinapayagang mauna na magtanong, minority. Pero hindi ibig sabihin na kumot kayo na sa majority, hindi kayo magtatanong, di po ba? Tama, ganun yun talaga. Ayun. Kaya marami naman pagkakataon. Ako naman ay nakapagsalita doon. At ganun din ang ginagawa ko. Puro sektor ko yung nire-represent ko doon. Tinatanong ko yung presyo ng kuryente, paano ng direksyon ng agrikultura, kasi mga pati farmers na mahihirap, hindi po pwedeng hindi natin kasama sa sektor natin. Ngayon, ang ipinapaliwanag ko kahapon, pinuntahan ko na nga si Secretary Balisacan sapagkat siya yung Director General ng NEDA. Ang sinasabi ko, ganito yung gusto ko sanang itanong. Ang pinaka-direksyon o pinaka-target ng ating national budget para sa isang taon na nagkakahalaga ng 6.325 trillion pesos, Opo. Nelson, alam mo naman yan, ay tumatarget ng dalawang bagay. Una, kailangan mailagay natin ang ating bansa doon sa tinatawag nilang upper middle income status. Okay. Kasi sa ngayon, tayo nasa low middle income status. Yun pala ang estado natin ngayon. Kung titingnan mo yung report ng World Bank, sinabi ko Opo. ito kay Secretary Balisacan. Secretary ka ako, kung titingnan po ninyo yung ulat ng World Bank, ito lamang July, itong Hulyo. Sinasabi dyan, ang Pilipinas na lamang ang naiwan sa original members ng ASEAN na hindi pa nakaka-graduate do sa low middle income status. Ganun po pala. Kaya kung halimbawa, ang sabi nila itong budget na to ay makakatulong para ang ating bansa ay mapunta sa estado na yon. Maganda naman talaga ang mangyayari dyan kapag tayo napunta ron. Opo. So ang target nila ay dalawa. By 2028, ito yung pinaka wakas ng termino ng ating Pangulo, Yes po. ay nilalayo nila na ma-achieve natin yung dalawang bagay. So mailagay tayo doon sa upper middle income status. Ang ibig sabihin nun, Jen, Opo. sa estimate, yung tinatawag na per capita income, bawat isang Pilipino na nabubuhay, Jen, ang kanyang katapat na income
ay dapat hindi bababa sa $8,000. $8,000. So kung halimbawa i-multiply mo yan sa 56, 50, magkano kaya 56. yun, Nelson? Baka naman I-compute gusto nga natin, mong kwentahin. Ano yan, $8,000 in 1 month, 1 year? O 1 year yan. 1 year. Yan At ang least. share, yan ang share ng bawat isang Pilipino sa Okay. national income. Opo. Kasi per capita ang tawag eh. 8,000 times 56, Oo. 448,000. So, ang katapat ng bawat isang Pilipino, 448,000 pesos. Oho. Kapag ka ganun ang naging estado natin, yun ang katapat na income ng bawat isang Pilipino. So, measure yun ng pagiging ganap na medyo nakakaluwag ka na. Kasi ngayon, ang ating per capita, nasa $4,000 lang. Opo. Sa Makatwid, ang gusto nilang Kalahati mangyari lang, dyan, before the term of the President ends by 2028, nakapunta na tayo doon. Nakagraduate na tayo doon sa estado na yon. Oho. Ngayon, yun ang isa. Yung pangalawa naman, tinatarget nila, kasi magkadikit ito eh, yung ating poverty incidence level. Ito yung level na kung saan ay nakikita nila yung karamihan ng mga mahihirap na kababayan natin. Ang sabi nila, by the end of 2028, yung poverty incidence rate dapat 1 digit na lang. Kasi ngayon, 19.8 yata. 19.8%. So kung 1 digit na lang, dapat 9% na lang. Tama ba, Jen? Oho, tama po, Kong. Oho. So kapag naging 9%, ay di maganda. Ibig sabihin, talagang mapapaunti mo. So by the end of 2028, sabing ganon, dapat ang mahihirap ay 9% na lang ng ating population. So magiging, siyempre, bilang isang kinatawan ng sektor na yon, gusto kong ganun nga yung mangyari. Ayun. Kaya ang pagtatanong ko, posible bang mangyari? Sabi kong ganyan. So yun sana ang linya ng tanong niyo po sa Ang linya ng plenaryo. tanong ko, ako po gusto kong ganun ang mangyari. Oo. Ang totoo niyan, halimbawa, lalong gumanda pa halimbawa yung nangyari. Halimbawa, by 2028, wala nang mahirap, zero. Napaganda eh. Nawala yung sektor ko ngayon. Jackpot yun pagka nagagano. Wala na sektor ko. So hindi na ako pwedeng mag-congressman representing that sector dahil wala na sektor na yun. Wala nang urban poor. Pero, magiging maligaya ka, Jen. Kasi Opo. makikita mo naman, wala nang mahirap. So, kaya kong isakripisyo yung posisyon ko bilang congressman na nagre-represent sa kanila kung wala na talagang mahirap. O ngayon, sabi ko, paano kaya natin mapangangatawanan yung dalawang targets na yon? Kasi meron tayong problema. Ngayon, tsaka ko ngayon sana ilalatag yung ginawa naming batas na kung tawagin Magna Carta for the Magna Carta Poor. Opo. 2 years ago, Kong, bago nang naipasa yan, di ba? Kayo ang isa sa mga proponent ng batas na yan. Hindi, 2019 pa yon. Ganun ba? Tama. 2019. Pero ang hindi nila nalalaman, Opo. ang ginugol ko dyan, hindi lang naman ako, hindi ko naman pwedeng kunin ng kredito na ako lang ang gumawa niyan. Pero sa simula niyan, kasama na ako hanggang sa kahuli-hulihan. 15 taon bago namin maipasa yan, Jen. Tama po kayo, Kong. 2004 eh. Opo. Kasi pinag-uusapan natin sa programa yan, Kong. Dati. Naipasa natin namin 2019. Ganun katagal, ganun kahirap. 5 pangunahing pangangailangan yan kung nang mahirap, ha? Opo. Nandyan ang 5 pangangailangan ng Yes. mahirap. Yung karapatan, hindi pangangailangan. No? Karapatan ng dapat po. Yung karapatan ng niya mahirap. sa pagkain. Yan. Opo. Yung karapatan niya sa gamot. Sa kanyang kalusugan. Yung karapatan niya sa disenteng pabahay. Yung karapatan niya sa kalidad na edukasyon. At yung karapatan niya sa hanap buhay. Opo. 5 yun. Napaka-ideal yan, Kong. Ngayon, sabi ko, paano kaya natin ma-achieve yung 2 targets na yon? Samantalang ngayon, yung tinatawag na implementing rules and regulation na dapat sana'y nagawa sa loob ng 6 months. Yung IRR, opo. Nagawa nila yon in 2 years' time, pero hindi pa na perfect sapagkat wala siyang yung tinatawag nating sunset provision. Ano yung sunset provision? Ano naman po yung sunset provision? Nelson? Parang papalubog na mo. Alam Sabi, ko pag yan, sunset ko, di ba? Maganda sa luneta yan. Kasi kailangan merong sunset provision din. Sapagkat
hindi kailangang manatiling mahirap yung tao. There should be a point in time na dapat lahat doon magagraduate. Aha. Ayun. So hindi naman natin gagawin yung programang yon na tuloy-tuloy na mahirap, na tuloy-tuloy yung subsidy. Hindi pwedeng ganon. Hindi ba kaya nga Magna Carta for the poor eh. Pasasaan ba't hindi natin matatapos lahat yan kapag ka pinagtibay natin ang direksyon na ito? Pinagsama-sama lahat natin ang magagawa natin. Walang sunset provision. Ngayon, ang sinabi nila itong huli, i-amend na naman daw nila. Sa makatwid, magmula noong 2019 Jen, sapagkat Ito yung maipasa, urong-sulong sila sa IRR, hindi pa nakapagsimula ang batas. Tapos ngayon, magkakaroon na naman ng amendments. Tapos magkakaroon ng amendments. Kung hindi pa nakapagsimula po yung batas, sasabihin ko sana, Mr. Speaker, Oo. maganda po yung target. Ha? Ako po gusto ko yung target. Sino ba ang ayaw ng target? Kaya lang, nag-aalinlangan ako, baka hindi natin masunod yung target o mahit yung target. Dahil ito pong Magna Carta, hindi pa po nag-umpisa hanggang ngayon. Wala yung RRR at yung itinatadhana na oversight committee sa batas, hindi pa rin nakapagtalaga ng miyembro ng committee. Okay. Kung walang magsisimula dyan, paano matatapos? Kailangan pasimulan mo yung proyekto para sa ganun, umusad ito. Okay. Opo. Wala yung RRR, wala yung taong magpapasimula, paano natin maihit yung one-digit target natin sa poverty incidence level? Aha. Kaya pala hanggang ngayon ko, mula na maitupad, ako personally ko nga, tanong-tanong natin yan, parang hindi naman na pag-uusapan itong Magna Carta for the poor ng ating mga nasa urban sector kasi hindi naman pala na-implement sa baba. Di Ito ba? yung palagi ko sinasabi, yung oversight function ng Kongreso, Ayun. Jen. Ito yung napag-iiwanan. Oho. Napakaganda ng batas. Maraming batas na magaganda. Ilang ulit ko na bang sinabi na nakagawa kami ng mga batas. Sa lahat ng larangan, may batas na magaganda. Opo. Katulad nitong Magna Carta. 5 karapatan ng isang taong naghihikahos. 5 karapatan ng isang taong mahirap. Ngunit, yung listahan pa nga na nakalagay sa batas na gagawin dapat ng NEDA sa pakikipag-ugnayan, ang principal na gagawa pala, yung National Anti-Poverty Commission. Yung NAPSI. Okay. Opo. Tutulungan siya ng NEDA at saka ng DSWD. Oho. Hanggang ngayon, wala yung listahan din. Ayun. Oho. 2019 to 2024, 3 taon nang nakararaan dyan. So, pagkatapos ng 15 taon dyan, nagawa namin ang batas. Pagkatapos naman ng 3 taon pagkataanan ng batas, hindi umuusad sapagkat walang tao, walang gustong magpasimula. Sino ngayon ang sasabihin mo na gagawa nito para mahit mo yung 2 targets kinapapalooban ng budget na ito for 2025? So, ang huling tanong, sasabihin ko lang sana, Mr. Speaker, sa palagay mo, ilang bilang po ng may hirap ang maiaahon natin sa pamamagitan ng 6.325 trillion? Kasi kung hindi natin nababawasan, nagsimula na tayo ng kopong-kopong dyan. Hanggang ganito, nandito pa rin ang mahihirap. Sana man lang sa bawat budget, meron tayong napapag-graduate. Ito yung gusto ko sabihin. So, sabihin kong, magandang timing sana yung plenaryo para masagot ng nakatayo, no, yung sa sponsor ng ating panukalang batas na ito. Yun hong tanong ninyo, kung yun ay pinayagan kayo makapagtanong. Tama lang, kasi general principles. Ang mga opisinang nandun ay yung economic cluster. Opo. Ito yung NEDA, ito yung Department of Finance, andito yung Central Bank, at saka yung Department of Budget and Management. O DBM, opo. Ito yung economic cluster na po pwedeng magsabi sa atin, wag po kayong mag-alala, Your Honor, kasi po sa napakaraming bahagi po ng ito po yung pantutok. So ngayon po meron po kaming estimate, ito pong 19.5% na poverty incidence rate. Itong 2025, magiging 17, kanya kunwari. Opo, Ano? Pagkatapos sa susunod, magiging 13 na lang. Pagkatapos sa susunod na taon, magiging 10. At yung kahuli-hulihang taon po, magiging 9. Yung 2028. Sapagkat
one digit na lang ang kanyang level. Oho. Para sana nasusundan natin, o pinangako niyo po, bababa ng ganito, hanggang sa mapapag-graduate natin lahat ang mga mahihirap na sektor ng Sagip Party List dyan. Oho. Ang sabi ko pa nga kay Secretary Balisacan, di ba Nelson, nagsalita ang yung China, ito kanila, pinangangalandakan nila eh. China, sabi nilang ganon, was able to liberate 800 million impoverished Chinese in 30 years. Nagsimula sila ng 1978. Natapos yun ng 2008. Wala nang mahirap sa kanya. 800 million Chinese impoverished citizens. Oho. Nakagraduate sila sa pagiging mahirap. Ibig sabihin, Nakaahon. Nelson, Opo. 800 divided by 30, that's about 27 million Chinese impoverished people ang napag-graduate. 27. Oho. Tayo 23 lang ang mahirap eh. So kung gagawin natin yung ginawa ng China, o mas kahit kalahati lang ng ginawa ng China dyan, sa 2 taon tapos na yung mahirap eh. Oho. Wala nang mahirap. Yun ang gusto ko sanang mga tanong na gusto kong ilahad sa kanila para sa ganon, doon natin busisiin ang national budget. Yun. Kasi pananagutan ng Estado, yung tingnan ng kapakanan ng kanyang mamamayan, lalong-lalo na yung pinakamahirap. Baka ang katwir naman nila, Kong, nakapaloob naman yan sa National Expenditure Program, Kong, at kung baka sabihin nila, di kung babasahin nyo po, baka nakalinya yun doon, isa-isa, sa ating pambansang budget for 2025, Kaya Kong. nga po, tukuyin nyo sa akin, sapagkat ako po ay nagmamadali na. Kung hindi lamang po kasi nagwalang bahala yung National Anti-Poverty Commission at lahat ng mga komisyon na may kaugnayan sa ikalulutas ng kahirapan sa bansa. Meron pang PCUP, Oho. Presidential Commission for the Urban Poor, at saka lahat ng ito. Opo. Di sana, Jen, ang sinasabi ko, nakikinita ko na maaaring matupad yun. Wala nga nagbabantay eh. Oho. So, sasabihin ko ngayon, paano niyo po binigyan ng budget ngayon yung NAPSI? Ano po yung budget ng PCUP para tutukan po ito? Bakit wala pa pong IRR hanggang ngayon? Di ba I am setting the tone of the deliberation din. Lahat ng mga ahensya na may kinalaman ngayon, para sa ganon, ay marisolba ang kahirapan ng bansa, nakalinya sila ngayong magpaliwanag. Baka naman kung sabihin nila, baka wala sa NAPSI, wala sa PCUP, pero baka naman po nandun sa DSWD kasi meron tayong budget for 4Ps, meron tayong mga proyekto para sa DOLE na pang-ahon sa mga mahihirap nating mga kababayan, Kong. Alam kong nandun lahat. Hindi ko naman sinasabi na wala doon, pero bigyan nyo ako ng kapanatagan na pagkatapos nga ng budget year na to, halimbawa by next year, 2025, ito na yung nabawas sa inyo kasi wala akong nakikitang nababawasan. Oho. Kasi sinabi nila by 2028, 1 digit na lang. Ibig sabihin, 9% na lang. Paano mangyayari? Dapat pala ngayon may bumababa na. Paano mo nababawas sasabihin sa akin na nasa DSWD? Nandun nga. Pero wala pa yung listahan. Ang DSWD kasama doon sa gagawa ng listahan ng mahihirap na tatargetin mo bilang beneficiary. Aywan ko lang, Kong. Kasi di ba, Nelson, noong nakaraan, meron tayong nire-report na sinasabi ng DSWD, ito na po yung mga nakagraduate sa 4Ps. Dati po ito'y recipient ng 4Ps, pero ngayon po wala na sapagkat Hindi nag-graduate na graduate sila. ang tinatawag, itinawid lang. Iba bumalik eh. Yun nga. Oo nga po, yung dati palang Hindi ba administrasyon ng pantawid lang DSWD. ito? Opo. Ano ba yung katawagan? Pantawid Pamilya Program. Opo. Ano ba yun? Kaya nga 4Ps eh. O yun na nga po. 4Ps. Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Kaya 4Ps. Naitawid mo. Pagkatawid mo ba, nakasulong siya o umatras ng pabalik? Meron pong iba Umatras ng nakabalik. pabalik. Lumakat ng patras ang Meron ibig pong ko iba sabihin. Tsaka, bumalik. diniscuss din natin yung dati, Jen. Kung may nakakagraduate, dapat nababawasan. Yun na nga. Pero problema na. Ang problema kasi nung nakatawid Kong, bahagyang-bahagya, wala pa isang dipa eh. Tapos yung mga Kaya pumapalit. nung Yun tumama nga yung yung kalamidad. problema, kaya nga sinasabi natin, walang sunset provision yun eh, para sana mapatatag. Pagkatawid niya, talagang lagyan mo na ng direksyon para tuloy-tuloy na siyang lumakad papunta roon. Ayun Hindi na palang yung hindi na sunset siya babalik. provision na tinatawag Kong. Pero ang malaking katanungan dito, Kong,
Eh, yun naman palang itatanong nyo, bakit hindi kayo pinagtanong? Bakit pinigilan kayo? Tanong mo kay Jen, baka alam niya yung dahilan. Hindi ba? Opo. Hindi, tama yun. Sagutin tama mo. nga po, Sagutin Kong. mo yung tanong niya. Valid yun eh. Baka ho kasi inisip nila, kasi matatapos na dapat, baka mahaba kasi yung tanong, Nelson, hindi kami matapos sa isang araw. September 25, dapat matapos, may submit na ito sa sa Senado. Bakit? Yung bang pagbusisi sa budget, pabilisan din? Sana nga po, hindi naman talaga Kaya pabilisan. nga nilagay Pero yung, may kaya nga timetable po. pinag-uusapan, power of the bourse. Opo. Wala ba kaming obligasyon na busisihin yun? Sang-ayon dun sa itinatadhana ng mga batas at saka yung direksyon papunta dun sa ating mga kababayan, lalo na yung sektor ko nga. Kaya ko tinatanong dun Oho. bakit mo bibilisan? Kung hindi, wala namang kasapatan ng discussion sapagkat hindi malinaw, ito nga tinatanong ko, ilan ba yung pwede nating ihaon? Bigyan mo ako ng Oho. bigyan mo ako ng porsyento. Sabihin mo ngayon para sa susunod na taon, nakalista yung porsyentong binigay mo sa akin, walang natupad. Ayun, may target, Isipin mo sa briefing pa lang. Alam naman ni Nelson to eh. Nelson, sa briefing, bibigyan ka ng 5 minutes. Na makapagtanong. Hindi ba minsan nagsabi ako sa inyo, nagsusumbong pa. Anong may tatanong ko? Sa kuryente pa lang eh. Hindi ko lang may tatanong lahat. 5 minutes lang ang binigay sa akin. Pagkatapos, pagdating na sa plenary debates, hindi ka pa makakapagsalita. Oho. Anong klaseng ito? Anong klaseng paghihimay ng budget?